Papasok tayong muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay isang napakahalagang aral tungkol sa mga sulat na isinaysay ng mga manunulat, mga propeta at mga apostol ng ating Panginoong Hesus. At dito ay tungkol sa napakahalaga na pag-aaral, pagbabasa ng mga sulat na nagpapatutuo sa mga bagay na isiniwalat ng ating Panginoong Diyos. At dito ngayon papasok tayo upang pag-aralan natin ang dalawang teksto mula sa aklat ni Juan sa chapter 5. Mag-umpisa tayo sa 39 at 40. At ganito ang nasusulat. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Subalit, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Maraming mga Kristiyano na nagsasaliksik sa kasulatan. Na ano pat halos lahat ng sulat na sa banal na aklat sa Biblia ay nabasa na nila, pati yung mga tuldok napapansin na nila. At halos yung mga nilalaman, maraming memoryado sila. Ngunit napakahalagang unawain ang sinalita ng ating Panginoong Hesus na kanyang sinasabi na may mga tao na sinasaliksik lamang nila ang mga kasulatan. Ang kanilang iniisip ay sa mga kasulatan ay naroon ang kanilang buhay na walang hanggan. Kung minsan nakakaligtaan nilang unawain na ang mga kasulatan ay nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngayon sila na sinasaliksik nila ang mga kasulatan, nagdedepende sila na sa pamamagitan ng mga kasulatan ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ngunit, hindi nila naunawaan na iyon ay nagpapatutuo lamang sa ating Panginoong Hesus. At ayaw nilang lumapit sa ating Panginoong Hesus upang sabi niya, kayo'y magkaroon ng buhay. Dito ngayon, maliwanag na ang pagsasaliksik sa mga kasulatan ay isang bagay na napakahalaga upang maunawaan natin na ang mga kasulatang ito ay nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus na siyang dinadaluyan ng buhay na walang hanggan. Ito yung gusto nila, buhay na walang hanggan. Gusto nila ang mga kasulatan. Ngunit, ang kasulatan ay itinuturo niya ang ating Panginoong Hesus. Itinuturo niya. So, lahat ng kasulatan, meron silang itinuturo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang dinadaluyan naman ng buhay na walang hanggan. So, yung mga mag-aaral na yon, dito lamang sila sa mga kasulatan nagtitiwala, dito lamang sila na namamalagi. Ayaw nilang lumapit. Kaya sabi niya, subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yung pag-aaral nila, napakaganda, napakainam na gawain, pagkat sinasaliksik nga nila. Ngunit ang kahulugan ng mga sulat na kanilang sinasaliksik
na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ayaw nilang lumapit sa Kanya. Ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Kung bakit? Sapagkat may mga sumasaliksik sa banal na mga sulat upang malaman lamang nila, hindi upang lumapit sa ating Panginoon, upang makikipag-ugnayan sa Panginoon, upang magkaroon sila ng pananampalataya. Dito pumapasok na maraming sumasaliksik sa kasulatan, ngunit hindi sumasampalataya at hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesus, na siyang dinadaluyan nga ng buhay na walang hanggan. So, malaki ang pagkakaiba. Merong hindi sumasaliksik, merong mga taong hindi nila sinasaliksik ang mga kasulatan, kundi nakikinig lamang sila at nauunawaan nila ang sinasabi ng sulat tungkol sa ating Panginoong Hesus. At dahil naunawaan nila ang tinutumbok ng mga kasulatan na ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, so sila ay napupunta sa ating Panginoong Hesus, kaya nagkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung karamihan na sumasaliksik sa mga kasulatan, inaalam lamang nila, binabasa lamang nila, iminememorya lamang nila, ngunit ayaw nilang lumapit sa tinutumbok ng mga kasulatan na yun na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, upang sila naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malaki ang pagkakaiba sa mga sumasaliksik, ngunit ayaw nilang lumapit. Ano ang kanilang gusto lamang? Malaman ang mga kasulatan. Ngunit ayaw nila sa ating Panginoong Hesus dahil hindi nila ibig na tanggapin ang ating Panginoong Hesus dahil maraming kadahilanan. Marami silang iniisip na kadahilanan. Ganyan yung mga tao. May tinutumbok kasi dito, no, tungkol sa mga ngaral nung una pa man, yung mga dinatnan niya, yung mga eskriba at mga paresyo na sila noon ang tagapangaral, taga-bigay ng kaalaman sa mga taong bayan. Ngunit nang dumating na ang ating Panginoong Hesus, ayaw nilang lumapit sa Kanya. Kung bakit? Yung mga sumasaliksik ng mga kasulatan, iniisip nila na mas marunong sila kaysa sa tinutumbok na kasulatan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ayaw nilang lumapit. Ayaw nila. Ganon din ngayon, maraming mga tao na ang kanilang sinasaliksik ay mga kasulatan. Ngunit ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Kung bakit? Ay meron silang pinanghahawakan na mas matimbang sa kanilang puso kaysa sa ating Panginoong Hesus. Pinapangarap nila ito, no? Sabi ito, yung iniisip nila na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang pagsasaliksik sa mga kasulatan. Ngunit ang mga bagay na ito lamang, ang mga kasulatan ay nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus, upang ang lahat sana ng sumasaliksik sa banal na kasulatan magsilapit sana sa ating Panginoon. Magkaroon sana sila ng matapat na pakikipag-ugnayan, matapat na pananampalataya at pagsunod sa Kanya, upang sila nga ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maikli ang ating aral ngayon, no? Ngunit inaasahan ko na palawakin ninyo ang inyong kaisipan tungkol dito. Baka kayo ay sinasaliksik nga ninyo ang mga kasulatan, ngunit ayaw ninyong lumapit sa Panginoon. So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Magandang oras sa ating